Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Tayo ngayon ay pagpapatuloy ang programa natin na ang pinakasentro ay ang kalusugan. Dahil madalas na natin sabihin na sa performance ng ating mamanok, health is always number one. Paano nga ba nagkaroon ng programang ganito? Noong 1998, naitatag ang TV program na Tukaan. Yan, si Emoy Gorgonya, si Boy Diaz, at ako yung may major segments. Si Emoy Gorgonya, siyang founder. Yan, ang topic niya ay pangkalahatan tungkol sa pagmamanok. Si Boy Diaz, basically breeding and conditioning. Ako naman ay tungkol sa kalusugan. Dahil ang aking emphasis, kung hindi malusog ang manok, yung kanyang genetic potential na siyang hinahabol ni Boy Diaz, ay hindi natin mailalabas pag ang manok ay sakitin. Ganon din ang manok, hindi mo makondisyon kung yan ay wala sa tamang kalusugan. At overall, yung performance na hinahanap ni Emoy Gorgonya noon, hindi mo rin makukuha kung wala yung basic na kalusugan. Kaya mula noon, 1998, hanggang ngayon, doon sa Tukaan, hanggang sa ngayon na gumagawa tayo ng bagong programa, ang ating emphasis ay tungkol sa kalusugan. At siyempre, lahat ng aspeto ng pagmamanok, yan ang basic foundation ng performance ng ating manok. Kalusugan pa rin. Diyan nanggaling yung programa na sa performance ng ating mamanok, breeding man, panlaban man, o anuman ang objective, health is always number one. So, makikita nyo, more than 25 years ago, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating advocacy tungkol sa kalusugan. Kaya nga, nandito yung programa na sa performance ng ating mamanok, health is always number one. Okay, pag-uusapan natin kung ano ang naakma sa panahon na ito. Ngayon ay buwan ng Nobyembre, papuntang Disyembre. So, ibig sabihin, ito ay breeding season. So, ano ba ang ginagawa natin sa panahon na ito? Namimili tayo or kasalukuyan na nagbe-breed ng ating mga manok. Yung mga nag-breed para sa early bird, yan ay natipisa ng October, November. Tapos yung pang-national, yan ay mag-speed over ng November, December. Yung pang-national, mag-speed over December, January. Tapos yung late bird, January onwards. Makikita nyo, dahil sa dami ng laban, ang breeding ngayon ay hindi lamang yung tinatawag na breeding season o off-season. Sa panahon po na ito, ang breeding ay whole year round. Ganyan na po kalaki ang ating industry. Kung kayo ay breeder, ano ang inyong objective? Bakit ko po tinatanong yan? Alam niyo sa management, may tinatawag MBO, Management by Objectives. Ganon din sa breeding, breeding by objectives. Dalawa po ang main objectives kapag tayo ay nag-breed. Una, breeding for fighting. Pangalawa, breeding for selling. At mas madalas, kombinasyon ng dalawa. Paghiwalayin natin pansamantala at himay-himayin natin. Breeding for fighting. Pag ikaw ay naglalaban, ang importante ay yung win-loss record. Secondary na lamang yung itsura ng manok. Kaya kung ikaw ay may inaalagaan na bloodline na nagpapanalo, dun ka magko-concentrate. Hindi bale, hindi gwapo, basta para sa'yo ay nananalo, yun ang i-breed ko. Kaya kung breeding for fighting, mamili ka kung anong porsyonada mo. Porsyonada mo ba yung hangat sarado? Porsyonada mo ba yung ground fighter? Yan ay personal choice. Porsyonada mo ba yung dark colored na fowl? Yung reds? Yung grays? Yung bulik? Bahala ka. Basta ang nananalo, ang linyada mo, yun ang gagawin mo at yun ang ibibig mo. Yan po ang breeding for fighting. Ang importante
ay yung winning percentage. Pag ikaw naman ay breeding for selling, siyempre, ang number 1 na criterion, yung gwapong manok. Sa panahon nito, dito sa Pilipinas, may tinatawag tayong sweater mania. Nag-umpisa yan noong 1990s nang lumalaban dito si Carol Nesmith at yung kanyang mga Filipino partners. Gwapong manok na nanalo. Kaya ang Pilipino naman, in general, mahilig sa gwapong manok. Siyempre, ginaya. Anong bloodline ba yung nilalaban ni Carol Nesmith? Sweaters yan. Kaysa nanggaling yung sweater na yan, basta binanggit na sweater at nakitang gwapo, i-breed yan. Sabi nga ng ating mga kaibigan na ibang breeders, yung sweater, kung matalo, sabihin, ay, malas lang. Kapag pangit yung natalo, pangit na, natalo pa. Pag yung sweater natalo, ay, natsambahan lang. Dahil nga, napakaganda manok. Tamang-tama sa sura, balansyado, mula ulo, katawan, buntot, istasyon, o yung tangkad. Yung sweater, magaling talaga. Pero para manalo, alam mo kung ano ang dapat mong i-combine dyan. Kaya pumasok yung mga sweater Kelso, sweater Roundhead, sweater Yellow Leg Hatch, kung ano pa. Sweater mga Gilmore pa rin, yung Green Leg Hatch, nasa side yan. Basta ang bottom line, ang breeding for selling, gwapo yung manok. Siyempre, bonus na pag yan ay nanalo. Okay, kung ikaw naman ay breeding for fighting and breeding for selling kombinasyon. Kung minsan ang nangyayari dyan, pinipili mo muna siyempre yung pang-personal mo. Kaya yung nabebenta mo, yun na yung pinagpilian mo. Eh kung minsan naman, yung buyer gusto niya yung primera klase. Bahala na kayo ang mag-usap. Kasi ang bottom line, pag breeding for selling, yan ay if the price is right. For breeding for fighting, ang bottom line is yung winning percentage. Kahit anong objective natin sa breeding, ang bottom line ay kailangan i-maximize natin ang production. Ang manok mo man, o inahin mo man ay 10 o 1,000, kailangan bawat inahin ay mangitlog ng marami. Iyan ang bottom line pag production ang pinag-uusapan. Pero yung itlog na yan, kahit kano karami, kailangan fertile. Eh, ang function ng fertility nandun sa brood cup. Kahit fertile yan, kailangan mapisa. Eh, ang hatchability, malaking bagay ang incubator kung mass production ka. Malaking bagay naman ang inahin pag hen-hatch ka. Yung mga nagmamas production na gumagamit ng mga incubator, dito na pumapasok yung efficiency ng inyong mga setter at mga hatcher. Very critical dito ang tamang temperature, ventilation, humidity, egg turning, at marami pang aspeto sa loob ng setter o sa loob ng hatcher. Siguro mas maganda bigyan natin ito ng details dito sa susunod nating episode na pag-uusapan sa ating programa. At gaya ng dating laging sasabihin sa lahat ng ating maginoong magmamanok, sa performance ng ating mga alaga, yan may ay pang-breeding o panlaban, laging tandaan, health is always number 1.